Walang lusot kay MMDA General Manager Nicolas Torre III maski ang kanyang misis na nagkaroon ng paglabag sa batas trapiko. Sa social media, ibinahagi ni Torre na lumabag ang kanyang misis sa number coding scheme. Nahuli raw ang kanyang misis sa pamagitan ng no contact apprehension. Pabiro sabi ni Torre, hindi lang siya General Manager, General Payer din dahil siya raw ang nagbayad ng 500 pesos sa multa ng misis. Wala umanong sinisino ang MMDA at kahit ang kanyang misis kailangan dumaan sa tamang proseso. Biro pa ni Torre, impound na ang kasunod kapag lumabag ulit ang kanyang asawa. Nagkita po sa Malacanang sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at si Chris Aquino. Naghanda ng home-cooked lunch ang unang ginang para sa belated birthday celebration ni Chris sa Bahay Pangulo. Inorganisa ito ng designer na si Michael Leyva na kapwa-kaibigan ni na Mrs. Marcos at ni Chris. Itong unang pagkakataong nagkaharap muli ang Pangulo at si Chris sa loob ng 31 taon matapos siyang makapanayam ni Chris sa isang palabas noon. Ang kwento ng First Lady, related siya kay Chris at mag-asawa ang tiyahin ng First Lady at ang tiyuhin ni Chris Aquino. Nakaranas ng mataas sa heat index o ramdam na init ang ilang lugar sa bansa. Sa Dumangas, Iloilo, ramdam ng ilang magsasaka at tricycle driver ang init ng panahon. Ayon sa Pag-asa, nasa 40 degrees Celsius ang damang init doon dahil isang coastal town ng lugar. Nakaranas din ng 40 degrees Celsius na heat index sa mga residente sa Cotabato City. Ipinasilip ni David Licauco ang kanyang training para sa sinalihan niyang International Indoor Fitness Competition. At syempre, kumasa rin ako sa kanyang training. Narito ang aking chika. Mula nang mag-post si David Licauco ng kanyang first ever indoor fitness competition sa Taiwan kamakailan, maraming naging interesado sa bagong fitness trend na ito. Sinamahan ko ang pambansang Ginoo sa kanyang training para malaman kung gaano ito ka-challenging. Bakit importante warm-up? Para di ka ma-injured. Hindi pumayag si David na kwento lang. Dapat may immersion din daw ako. Yan, o, isa pa. 5 reps. Yes! Nakasabay pa namin sa training si Sparkle star Vince Maristella. I was bored with the gym, lifting lang. So, naganap ako ng training na with purpose. Pare-pareho ang format ng race kahit saang parte ng mundo. Di tulad ng triathlon, di na kailangan ng special skills tulad ng swimming at biking. Dito, kailangang makumpleto ang 8-kilometer running. At may 8 workout stations na kailangang daanan. Kabilang na dito ang lunges na may hawak na pabigat. Meron ding burpees with broad jumps. Ang pagtulak ng sled na may weights. Challenging din ang sled pulling. Lalo na kung may kasamang intriga. Sino iniisip mo? Wow! Totoo. Hinila ko pabalik sa akin. Oo, hinila mo pabalik sa'yo. Sino? Is there a letter A? Huh? Is there a letter A? Mahirap din ang ski erg at rowing. At ang pinaka-challenging kay David, ang wall balls. No age limit daw ito. Pero dapat kumonsulta muna sa doktor para siguradong safe kung magsisimula na nito. Mahirap naman talaga siya. Challenging naman talaga siya. Hindi siya yung parang usual na weights, buhat-buhat. Pero again, lahat naman nagsimula sa mahirap. And then eventually, mas dadali siya ng dadali. Ang goal daw ni David, to be better and achieve balance. Magandang mind conditioning din ang workout para sa kanya. It's some form of meditation for Yes, so kasi yun lang yung ginagawa mo at one time eh. Out of 2,500 racers, nag-number 50 si David nang sumali siya sa Taiwan. At kauna-unahang Pilipino na nag-place sa Open Division. Goal daw ng pambansang Ginoo na makatungtong sa top 3 podium representing the Philippines. David, what motivates you? I feel like para how you do one thing is how you do everything. Sa business, sa pag-aarte, para medyo chill lang ako. So parang gusto ko na sa lahat ng aspeto ng buhay ko, na-challenge ako. May chine-chase pa rin ako. Excited at more than ready nang sumabak sa mga action scenes ang cast ng bagong Kapuso action drama series na Firewall. Narito ang aking chika.
Action-packed na seryeng puno ng puksaan laban sa mga naghahasik ng kasamaan gamit ang internet. Yan daw ang dapat abangan sa bagong seryeng Firewall na pangungunahan ni Kylie Padilla, Miguel Tan Felix, Kailin Alcantara, Jack Roberto at Buboy Villar. Kasama rin nila sina Rojon Cruz, Rafael Landicho at marami pang iba. First time daw ni Kylie na gumanap sa isang action series, pero excited siya dahil magagamit siya ang favorite pastime niyang firing at makakasama niya si Kylie na itinuturing niyang girl crush. I was intimidated kay Ate Kylie kasi even though she's very feminine looking, like super ganda po niya, but angas talaga eh. May intimidation po ng onte. Pero ngayon po wala na. It's just, actually ngayon parang sister/mom yung relationship namin. Si Rojo naman, mula sa pagkapanalo sa Stars on the Floor last year, lulundag naman ngayon sa mga eksena na may bitbit na baril. Andiyan naman si Kylie. Siya yung mag-guide sa amin sa mga action scenes. Ready naman tayo. Tsaka, yun nga, as a dancer din, pag may mga tuturo ng mga fight scenes, kaya naman natin ma-pick up. Balik action series din ito para kay Miguel matapos bumida sa Voltes 5 at mga batang riles. Pero bago raw mapanood ang Firewall, may aabangan tayong action pasabog mula sa Kapuso Star. Meron akong isang surprise ngayong April ipapalabas. Sobrang excited na ako. Nakita ko yung material. Masasabi ko lang, in-effortan. World class siya. And that's my Chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Salamat, Nelson. Eto mga kapuso, hindi po mga naka-jersey o kaya sports attire ang mga naglaro sa isang basketball match sa Talian Mountain Province. Ang mga manlalaro nakasuot ng bahag. Yan po ang bahagketball na bahagi ng kanilang pista na Ayowing Di Lambak Edtadyan Festival. Di lang basketball skills ang ipinamalas sa mga manlalaro, kundi maging ang kultura ng mga iguro.